Salamat, Phil, sa inyong introduction. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kagalakan kong maging bahagi ng inyong pagsamba ngayong umaga. Ang buong Marso ay tinatawag na Women's Month. Last year, it was International Women's Month. Ewan ko ba't napabago? Today is Women's Sunday. Your theme was faithful women reaching out to empower others through God's grace. Ang mga kababaihan ay maraming ginagawang kabayanihan, hindi lamang sa ating bayan, kundi lalong higit sa ating iglesia. Kita dito ang mga kasipagan ng mga kababaihan. Ang buwang ito ay pagkilala, pagbibigay halaga sa mga kababaihan sa ating iglesia, sa ating bayan. At sabi ko nga, kapag maraming kababaihan na masisipag, buhay na buhay ang iglesia. Buwan din ito ang pagkilala sa mga naglingkod sa ating bayan, ang mga katipunara na sumama, tumulong sa mga katipunero noong panahon yun. At talagang hindi natin makakalimutan ang women of Malolos. Sinasabi na 21 dalaga itong women of Malolos na humiling ng panahon yun na sila ay makapag-aral. Sapagkat alam naman ninyo, nung panahon ni Padre Damaso at ni Padre Rosalde, masyadong mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Matagal ang naging proseso kapag sila ay nagpunta doon sa munisipyo ng gobernador, minsan 5 oras silang maghihintay. Pag dumating yung yung hinihintay nila, busy daw siya, hindi siya pwedeng kausapin. Dito po ang mga kababaihan ito ay nagtiyaga, naghintay, matatag na kailangan sila ay magkaroon katugunan ang kanilang hinihiling. At hindi naman sila nabigo. Pagkatapos ng maraming taon, nagtagumpay sila at sila ay nabigyan ng karapatan mag-aral. At ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay sumulat siya ng napakahabang liham. Binabasa ko na inipa ko dahil sa kanyang paghanga sa mga kababaihan ito. Ang mga babae ay sinasabing talagang mga masisipag. Ang Marikina UMC ay kami ng isang buwan ng 122 church anniversary. At sinasabi sa kasaysayan na ang Marikina, ang unang anak ng Marikina ay ang Taytay Methodist Church. Ang aking mother-in-law ay sa Japanese. At isa siya doon sa masisipag na babae. Siguro may lalaki din naman, no? Na sabi ko, paano kayo pumupunta sa Taytay? Marikina, Taytay ay napakalayong lugar. Sabi niya, di naglalakad. Imagine that. Nakita na ito, minsan marami sa kanila ay matatanda na rin. Ay patuloy silang naglingkod. So kahanga-hanga ang mga kababaihan noon at ngayon. Sa Matandang Tipan ay meron tayong isang babaeng Hudyo na ang pangalan niya ay Esther. Siya ay naging hari, siya ay naging reyna ng panahon yun
ni Emperador Asuero. Bihag ang mga Hudyo noong panahon yun, at sila ay nakakalat sa sinasabing 127 provinces in Persia, ng Persia. Nakakalat sila, hindi sila mahalagang tao, sapagkat sila ay mga bihag. Si Haman na mataas na pinuno ng panahon yun sa Persia, ay napansin niya isang lalaki na hindi yumuyuko, hindi nagbibigay galang sa kanya. Sabi niya, tinanong niya yung kasama, sino ba yung matandang yan? Bakit diretso lang yun, hindi nagbibigay bugay sa kanya? At sabi niya, tingnan ninyo kung saan nakatira yan. At siya ay mapaparusahan. Lalo nang nagalit si Haman, ang malaman niya na si Mordecai ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo, sabi ay mga bihag, kaya walang kwenta. So naisip niya na si Mordecai ay ipapatay. At hindi lamang isang Hudyo ang gusto niyang mamatay. Gusto niyang malipol ang lahat ng Hudyo na naroon at ipabibitay sila. Nang malaman ito ni Queen Esther sa magitan ng kanyang itong si Mordecai na kanyang sinasabi, ama-amahan niya. Sinabi niya, Queen Esther, Reyna Esther, ano ang ating gagawin? Malilipuli ng mga Hudyo dahil mamawala na tayo sa mapa, sa mapa ng noon sa Persia. At sabi niya, mag-isip si Reyna Esther. Ang sabi niya, lipunin. Tipunin niyo ang mga Hudyo. Ipag-ayunan ninyo ako. Ipag-ayunan niyo ako. Pupunta ako sa hari, kakausapin ko siya. Nang panahon noon, ang mga panahon noon na sinasabi, hindi basta pwedeng kausapin ng hari. Hindi, sapagkat marangahulugan siya ay pwedeng ipapatay. Ang hari ang pumipili kung sino ang kanyang nais na kausapin. At sabi niya, pupunta ko sa hari, mamatay na ang mamamatay. If I perish, I perish. Nagkaroon ng investigasyon. At napag-alaman, no, na itong si Haman ay isang abusado at malupit na pinuno. At ito naman si Mordecai ay may nagawa palang kabayanihan para sa hari. Minsan siya ay nakaupo at meron siyang nadinig na dalawang lalaki na nagbabalak na patayin ang hari. Ginawa ni Mordecai, pinagpaalam niya sa mga sundalo at nakarating doon sa kanilang pinuno. At ang dalawang tao ito ay pinatay. At ang hari ay naalala niya si Mordecai. At sapagkat si Reyna ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kababayan Hudyo, si Haman at ang kanyang mga taong nagplano para sila ay patayin. Sila ang nabitay. Nakaligtas ang libo-libong Hudyo sa kamatayan. Narito ang katatagan at katapangan ng isang babae. The decision of Queen Esther to save her people was due to her empowered faith passed on to her by her ancestors. Kahangahangang pananampalataya. Dumako naman tayo sa ating bansang Pilipinas. Noong March 5, 1899, it marked the official beginning of Methodist missionary work in the Philippines. In July 1, 1903, Harrison Memorial School opened its door to women
desiring to be of service to the church. Ang unang naging mga tagapamahala sa Harris ay mga American missionaries. Ang unang presidente ay si Miss Margaret Decker, na tinatawag ng lahat ng mga Japanese na Mother Decker. Magawa nang pumasok kami sa Harris ay matagal na siyang namatay. Nadidinig pa namin yung Mother Decker, sapagkat si Mother Decker daw ay naging mapagmahal na ina sa lahat ng estudyante. Sabi nga, hindi siya nag-asawa, at just like the other missionaries. 30 years siyang naglingkod sa Harris. Ang isa pang missionary ay si Miss Elizabeth Johanneberg. Siya ang naging head ng Kindergarten Education Department sa Harris. Maganda, magaling magturo, mabait. At siya ang kanyang subjects ay child psychology. Marahil nakalimutan na ni Ms. Arcilia na ang aming si Ms. Johanneberg ang naging dahilan kung bakit kami ay nag-major sa kindergarten education, at hindi Christian education. Ang kauna-unahan namang Pangulong Pilipina ay si Dr. Prudencio Pablo. Nanggaling siya sa isang Romanong Katolikong pamilya. Narinig ang magandang balita. At siya ay pumasok sa Harris, humawak siya ng iba't ibang tungkulin pagkatapos noon. Siya ay naging guro sa loob ng 17 taon. Siya ay naging crusade scholar sa Amerika bago siya naging Pangulo ng Harris. Now, training at Harris was not just the development of the intellect, but the formation of young women for Christian ministry. She was thoughtful, she was loving, and very humble. Miss Pablo did her best through her example and life to live up to those qualities of selfless service which were basic to being at Equinix. Miss Grace Hack arrived in 1961. She was a friend of many students. She was joyful and funny. She taught Christian education subjects. She helped train curriculum writers. She wrote many Sunday school books. She was the head of our gospel team. She was the chaplain. She was the academic dean, and many more. Just like all the women that serve at Harris, all of them work with so much energy and dedication. Miss Huck loved Harris so much, and she gave generously of what she had to the school. Nang panahon ang Harris ay dilipat na sa ibang lugar, sa maraming kadahilanan, aalis na sa Taft Avenue. Kinakailangan ang malaking pera para bumili ng lupa at magpatayo ng mga buildings. Siya ay nagbigay ng $10,000 so that the lot in Taytay could be acquired. And then Harris Memorial, kumuha din ng loan sa bangko na later on ay nahihirapan din mabayada sa tamang panahon. Ms. Huck gave 100% of her SSS pension to pay the loan in full. It was also her joy to help students who need money, especially those coming from Mindanao. When she returned to USA, she sold her house and lot, all her belongings,
and gave all the proceeds to Harris, and the money helped build a building in her name. We call it Huck Hall. Sinikap ng mga babaeng ito kung paano magmahal ang Panginoon. Si Misa ay laging sinasabi niya, if I die, I want to go quickly because I have no more money to maintain myself. I have given all to Harris. What a wonderful demonstration of faith and love. Kaya sa Harris Hall, sa Taytay, ay meron isang malaking building doon na in her honor. Now, starting 1954, Harris Memorial School became the only deaconess training center in Southeast Asia. It became a multicultural educational institution, preparing the first women workers for Japan, Korea, Samoa, Fiji Island, Taiwan, Malaysia. I hope I did not forget any one of them. Somebody. Tututuyo ang aking pasensya. Yet, for a while, I cannot remember how many years, may mga foreigners, panay babae ko, ang nag-aaral sa Harris. Now, Harris was a home and school at the same time. All the students lived in Harris in dormitories, and this was all the students and faculty members residing there eat 3 times a day in one big dining room. Yeah, masaya. Siguro, you cannot imagine how the foreigners ate saluyo and many of our Ilocano food. Kasi yung aming nagtuluto ay mga, at iba pang naroon sa Harris noon ay mga Ilocano. Wala kaming narinig na hindi sila nagprotesta tungkol sa pagkain, sa anumang bagay, bagaman sila ay maaaring bumili sa labas. Ang mga estudyante nito ay marami sa kanila na galing sa mga yamang pamilya. Pero sila ay well-mannered, they were eager to learn, they were friendly. Gusto nilang maglingkod sa Panginoon. I'd like to think that Harris provided them with a much-needed knowledge, skills. Harris empowered all the students, especially those who were from far-flung areas. Now, Harris Memorial College, now it's now a college. It is now called Harris Memorial College Development Center for Women. It has added an elementary and high school department. It was not difficult to live together, to live with strangers. They tried to adjust themselves, whatever food, whatever, a lot of things that they don't have in the Philippines. So the Methodist Church in the Philippines and in other Southeast Asian countries are also stronger because women lived, loved, and gave all to the cause of Christ. My faith in the Almighty God, our own women workers, other laymen, have demonstrated the value and meaning of Christian courage in the world.
Marami po sa mga Japonesa ay nadidistino sa malalayong lugar. Kadalasan walang sasakyan, walang mga, minsan may araw lang na may electricity, sila ay naglalakad ng malalayong lugar, tapos sila ay nagpapatuloy. And many of our women workers are assigned in far-flung places, like those in northern and southern Luzon, where peace and order is a problem. Crimes are sometimes not reported. Meron kaming dalawang estudyante na namatay habang sila ay nakadestino. Si Filomena Asuncion, an ever-smiling member of class 1976, was assigned in the Mali region in Isabela. Her work brought her face to face to peasant problems. Being a farmer's daughter, she tried her best to help, and she empathized with the farmers. And the problem of walang patubig, walang binhi at iba pa. Kaya subagat siya ay maalam, siya ay nahikayat at nakita niya ito ay isang kanyang tungkulin. Siya ay nagkaroon siya, minimiting niya ang mga farmers na pinag-uusapan ang mga problema sa bukid. At sa panahon yun, ay kapag ikaw ay pinupulong mo ang mga farmers magkaroon ng meeting, ang militar ay nagdududa. Baka ito mga ng NPA o mga at hindi nakatagalan siya ay dinakip sa isang dispersal operation. In June 25, 1983, she was killed in an encounter with the military group. But later, she was proclaimed as one of the unsung heroes inscribed in the bantayog ng mga Bayani Foundation. Matapang na nagbigay ng kanyang buhay. Binabalaan siya kahit ng kanyang magulang at ng mga kasamahan na huwag nang mag-aktibo, huwag na muna tayong mag-meeting sapagkat mainit ang mata. Datapot siya ay nagpatuloy. At nalalaman niya kung ano ang magiging kalagayan niya. Siya ay nagpatuloy. Isa pang Japonesa na na-destino to sa PAC. Siya ay bumalik na sa kanyang hometown sa Pangasinan. Ito ay si Josefina Valle. Dalawa ang kanyang destino. At sinasabi, umaga, matutulong ng kindergarten sa tanghali kabataan, sa gabi, mga matatanda. At siya ay mahal na mahal ng kongregasyon ng mga tao na kanyang pinagsisilbihan. At nakita niya na talagang kulang sa mga kayunan, walang masyadong eskwelahan, walang mga pasilidad na makakatulong sa mga kabataan. At lalo niyang sinipagan ang kanyang paglilingkod. At isang araw, siya ay dapat na magturo ng mga bata. Alam niyo sa mga lugar na yun, malayo pa ang oras ng pag-aaral nila. Ang mga bata naghihintay na. Dadating na si ate, dadating na si ate.
At kapag nakita nila dumadating, nagmamadali, nag-uunahan silang kunin ng bag, kung may libro, kung may payong. Ganon sa kasabit ang mga batang kanyang tinuturo. Ngunit isang hapon siya ay hindi dumating. Bakit kaya hindi dumating si ate? Naghintay pa naman tayo. Sabi ng mga bata, nalulungkot sila sapagkat ito ay minsan lang sa isang linggo. At magkaraan ng ilang araw, magkat noon ay wala pang cellphone, wala pang ano. Nabalita ng kanyang katawan ay nakita sa isang palayan, tad-tad ng bala. She never made it to the scheduled place of work. But it awakened people to the hazards of the deaconess work in those days. Maraming mga bagay na hindi natin nalalaman na nangyayari sa mga, hindi lamang sa kababaihan, maaaring sa kalalakihan man, o sa mga kabataan man, na dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos, dahil lang sa paglilingkod nila, sila ay napapahama. Tatapot para sa kanila, ito ang pagbibigay ng buhay para sa Panginoon ay nararapat. Sinabi ni San Pablo sa Philippians 2:15, magliwanag, magsilbi kayong ilaw sa lahat tulad ng mga talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihati ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Ang sinabi nito ni Pablo ay para sa ating lahat. Maging talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid natin ang balita ng kaligtasan. So live your best life now. Mga kababaihan, palagay ko sila talaga ang pinakamasipag sa iglesia nito. Ganyan din sa ibang iglesia. Pagka kababaihan, pag masaya, maraming kababaihan, masaya ang iglesia, buhay ang iglesia. Okay? Live your best life now. Shine as lights in the world. And let us remember that the church is a vehicle through which people are empowered. So may God who called us be our guide as we translate our dreams, our hopes, our vision into action as we serve the Lord. Amen.